yung pagbagsak ng mga bahay. Do I have reason to be scared? Ang punto ng pag-aaral, kung wala tayong gagawin, ito ang posibleng nangyayari. You are watching The Bottom Line. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, kaibigan. Bottom Liners, good evening. Magandang gabi. Welcome, Anthony, Father Glenn. Kumusta po kayo? Okay. Okay na okay. Parang iba ang dating po ng okay. Ma'am Eth, magandang gabi. Welcome to The Bottom Line. Anyway, I just wanted to talk to you first about ano ba ang role ng media sa panahon ng disaster? Dapat awareness talaga. Sila ang makakapagbigay ng impormasyon sa nakararami. Is it correct for media organizations to actually transform themselves into a non-government organization? For any organization that anyone can go out of their way, out of their realm of their responsibility to help people. However, as far as media is concerned, I think they should not amplify what is the truth. Tama. The problem is they tend to overdo, they tend to amplify things just for the shock factor. And this will scare Pero people. doon ang gagaling yung takot at doon ang gagaling yung magtulungan sa Pero hindi mo dapat takutin mga tao para makinig. Kasi ang sinasabi natin, ang sinasabi ng media, ang sinasabi ng iba, no? Whether it's good or bad, media should not change its role because of whatever incident happened. Yun ang isang pananaw. Pero Tito Boy, nakita natin sa mga, for example, July 16, 1990 earthquake, during the Ondoy, ang media walang choice na papasok sila sa sitwasyon na kailangan sila na mismo, bumabagsak ang komunikasyon. Sila lamang ang tinig na naririnig, sila lamang ang nakakapagdala ng impormasyon. So, sa tingin ko, hindi na question kung ethics ito tungkol sa catastrophe, I'm okay. We're okay. Impormasyon, ang sinasabi ko lang yung, I like the word, should it double as a DSWD? Wala siyang choice. There's no debate about it. Because remember, whether it's for the good or bad of anything, media has a role to play. Ang ating bisita po ngayong gabi ay ang TVOX Director, Rene Solidum. Ano ang nais nating pag-usapan? Ikaw, Anthony. As a psychic, no? Ano yung kanyang personal na opinion sa mga psychic na pipredict ng lindol? So, naniniwala ba siya rito? Pero, Anthony, tanong lang, paano ang proseso ng, kasi iba-ibang psychics, di ba? Merong yung nararamdaman lang. Ikaw, how do you... Iba-iba eh. Actually, like yung Cherry Hill, clairvoyance, ako doon, Nakita mo? Nakita ko yun. Kaya hinahanap ko yung gate ng subdivision. Kasi yung... Because you saw the gate. You saw the gate. I saw the gate. Have you tried connecting with government agencies? Sana. Kaya lang, iba tingin nila sa psychic eh. Ang tingin nila sa psychic ay manghuhula. Manghula, masisira na ulo. Father Glenn, anong iyong pananaw dito sa sinabi ni Anthony? Kung nakakatuwa, no? I studied psychology Psychic ka rin, under Father Bulataw. Oh, yes. So, Okay. I studied higher consciousness. Remember, in the higher consciousness, wala namang time, division of time, saka yung tinatawag nating limited ka ng space. There's only an infinite and there's only eternal now. Kaya may mga tao talaga, Time and they have space. gifts, no? Na talagang makikita ang future. Kasi sa atin, psychologically speaking, we could only recall the past. Okay, yes. Pero ngayon, bakit parang dapat kang may gift para malaman mo yung future? So that doesn't go against the Bible or the laws of God? They are prophets. Correct. Who could foretell the future. if you see something and it happens, it's not your fault. Okay. Yes, I want to listen to you. Ano ang nais mong pag-usapan namin ni Rene Solidum? Saan ang exact location ng fault line? And nasabihan ba ang mga tao, prepared ba sila na ang bahay ba nila ay nasa Fault line. nakatungtong sa fault line? Doc, ikaw, ano ang nais mong itanong kay Rene Solidum? Anong pwedeng gawin ng FIVOX Director para ma-relieve ang stress ng tao, para sabihan ng tao ano ba ang tunay na kalagayan ng Maynila, ng Pilipinas, ayon sa lindol o sa mga sakunang ito, and para maibsan ang takot ng tao. Kasi it's very stressful. Ako po, I'd like naman to get into the person that is Renato Solidum. Kasi napakagaling niyang communicator. Bihira yan sa mga Scientist. bureaucrats, sa mga technocrats na Scientist. magaling mag-communicate.
So I'm curious, how do we nurture and encourage students to get into his line of work? Geology. Yes, and bakit nandito siya sa Pilipinas? Bakit hindi siya nagtatrabaho abroad when alam natin na mas maganda ang... Alam natin na maraming office sa kanila, itong mga magagaling na mga geologists. Siya. Sa inyong sa projection ni Director Solidum, kasi yung inihintay na the big one na tinatawag that will hit Metro Manila anytime from now. Philippines, yeah. The Philippines. Will this be the most destructive earthquake that will happen in the history of the Philippines in terms of, casualties or yung properties na mawawala? Let's take last word, Father, ikaw. Yung end of world, end of the world. Sa akin, malayo pa yan. Malayo pa yan. Kung yan, billions of years pa yan eh. Ikaw, Eth. Siguro, malayo pa rin. Dok, ikaw. Hindi. Ikaw, Nini. Naniniwala ko, but it's your faith in the Lord that will save you. Okay, ikaw. Ang korupsyon at ang kalabisan ng tao ang magtatapos sa kanyang sarili. Okay. I am in denial. Pero, totoo yan. Tingnan mo, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 tao, iba't ibang pananaw. Pero yun ang importante po pag tayo nag-uusap-usap, na pagkahaba-haba man ng ating diskusyon, pagkahaba-haba man po, kaibigan, ng prosesyon, tayo'y hahantong at hahantong pa rin po sa the bottom line. Kaibigan,